Sa isang masikip na barong-barong sa gilid ng kalsada ng tondo, doon nakatira si Lolita Dizon, 36 na taong gulang. Mataray ito, maarte at mukhang laging galit sa mundo. Sa unang tingin, mapagkakamalan mo siyang galing sa alta sosyedad. Maputing-maputi ang mukha sa kapal ng foundation. Pula ang labi at lagit-laging nakaayos ang buhok kahit na mainit. Pero sa likod ng pagpapabongga, alam ng lahat na nangungupahan ng sila at baon sa utang. Si Lolita ay dating sales lady sa mall, ngunit maaga siyang nabuntis sa edad na 19. Iniwan siya ng lalaking minahal niya, dahilan para lumaki ang anak niyang si Ira na walang ama. Simula noon, itinanim na ni Lolita sa isip ng kanyang anak ang ideya na, Ira anak, lagi mong tatandaan, kailangan mong magpaganda, yumaman at makipagkaibigan ng sa may kaya para hindi mo maranasan ang hirap ko. Kaya't si Ira, 15 taong gulang, ay lumaki sa mundo ng ilusyon. Maganda si Ira. Maputi, maayos manamit, pero kung kilalanin mo, ubod ito ng yabang. Hindi siya marunong makisama sa mga kapwa niya estudyante na simple lamang mamuhay. Para sa kanya, pang mababa lamang ang pakikisalamuha sa mga walang branded na gamit. Ma'am, alam mo ba, may bagong estudyante daw bukas. Mukhang mahirap ata. Ay, ang babado eh. Reklamo ni Ira habang nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Anak, huwag kang makisama sa mga ganyan ha. Puro mga walang mararating sa buhay yan. Diyan tayo mahihila pababa. Sagot ni Lolita habang nagbibilang ng utang sa tindahan. Humanap ka ng mga kaibigan na mayaman. Yung may sasakyan, may bahay na maganda. Baka sakaling makachamba ka ng mayaman. Eh di bongga. Tumawa naman si Ira. Sabay sabing, Don't worry ma, hindi ko sila papansinin. Alam mo naman ako, no? Duh, I'm so classy kaya. Pagkatapos, inangat niya ang cellphone at nag-selfie, sabay post sa social media. Next week, new glam. Poor people don't vibe with me. Posted. Perfect! Hindi niya alam, sa likod ng kanyang pagmamataas, maraming nakakakita ng kanyang pagkapeke. Pati ang kapitbahay nilang si Aling Bebang. Narinig ang sigaw ni Lolita kanina habang pinapagalitan si Ira dahil walang pambili ng gatas at sabon. Ang kapal ng muka, wala ngang bigas, selfie pa rin ng selfie. Bulong ni Aling Bebang sa katabi. Ngunit walang pakialam si Lolita dahil para sa kanya, mas importante ang impresyon ng tao. Kahit utang ang damit, basta mukha silang mayaman ay ayos lang. Kahit peke ang Louis Vuitton, basta mukhang totoo, laban lang. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng sardinas at kanin, nagsalita si Lolita. Anak, pag may nakita kang mayaman sa school nyo, pakeme ka ha. Sabihin mong mahirap ka lang pero maganda ka. Magpapansin ka, ganun. Gamitin mo ang charm mo. Diyan tayo aasenso. Tango lamang ang isinagot ni Ira. Ngunit sa loob-loob niya, nangako siya sa sarili niya na magiging sikat siya sa paaralan. Ang it girl na ang lahat ay gusto siyang lapitan. At walang mahirap na dapat bumababa sa antas niya. Hindi pa niya alam, ngunit sa pagpasok niya kinabukasan, makikilala niya ang 2 dalagita na tutuwid sa maling landas ng kanyang buhay. Maagang nagising sina Aliana at Arlene de la Vega sa unang araw nila sa bagong paaralan. Tahimik ang bahay, malinis at maliwalas. Ngunit kahit mayaman ang pamilya nila, hindi nila pinapakita ang yaman sa labas. Ang mga magulang nilang sina Mr. at Mrs. de la Vega ay kilalang negosyante sa Quezon City. Ngunit may kakaibang prinsipyo sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Anak, sabi ng kanilang ina habang inihahanda ang almusal. Gusto naming maranasan niyo ang buhay sa labas ng komportableng mundo natin. Hindi habang buhay nandito kami para protektahan kayo. Kaya dapat, matutunan niyo ring makasalamuha sa lahat, mayaman man o mahirap. Tumango si Aliana, ang panganay, 15 taong gulang. Tahimik, responsable at matalino. Si Arlene naman, 14 na taong gulang. Mas madaldal at masayahin, ngunit palaging nakasandal sa ate niya sa tuwing kinakabahan ito. Paglabas nila ng bahay, hindi luxury car ang sinakyan nila, kundi simpleng van na parang ordinaryong service. Simple rin ang suot nila, puting blouse, paldang itim,
at bag na walang tatak. Naninibago ako, ate. Sanay ako sa private school na puro aircon at may kantin na imported ang pagkain eh. Bulong ni Arlene. Ngumiti si Alyana. Makakasanayan mo rin yan. Sabi nga ni Mama, dito natin malalaman kung ano ang tunay na halaga ng tao. Pagdating nila sa paaralan, agad nilang naramdaman ang kakaibang sigla ng public school. Maingay, masigla at puno ng mga estudyanteng may kanya-kanyang kwentuhan. May mga batang naglalaro ng text, may nagbebenta ng fishball sa labas, at may mga gurong nagmamadali. Habang naglalakad sila papasok ng silid, napansin sila ng ilang estudyante. Uy, sino yung mga yun? Ang puti naman, parang taga-ibang school. Bulong ng isa. Ngunit may isang tumikim sa likod, si Ira yon. Nakaupo sa harap ng silid, habang kinukulot ang buhok at nagpupong. Tumingin siya sa magkapatid mula ulo hanggang paa. Simpleng sapatos, walang accessories, hindi kilalang brand ang bag. Ew! Mukhang mahihirap! Sabi niya sa katabi, sabay tawa. Narinig iyon ni Arlene, ngunit hindi na siya kumibo. Si Alyana naman ay ngumiti lang at umupo sa bakanting upuan sa likod. Pagpasok ng guro, ay ipinakilala sila nito. Class, makinig! Ito sina Alyana at Arlene de la Vega. Magkapatid sila. Bagong transfer dito sa school natin. Sana maging mabuti kayong mga kaklase nila, ha? Pagkatapos umalis ng guro, agad na lumapit si Ira. Hi! Ngisi nito. So, taga saan kayo? Probinsya? Umiling si Alyana. Taga Quezon City po. Ah, Quezon City. Sagot ni Ira na may sarkasmo. Pero bakit public school? Wala ng budget, ganon? Nagtawanan ang buong klase. Si Arlene ay napayuko, ngunit hinawakan siya ni Alyana sa kamay. Hindi mo kailangang sumagot, Arlene. Bulong ng ate niya. Hindi natin kailangang ipaliwanag ang sarili natin sa mga hindi marunong rumispeto. Ngunit sa loob ni Ira, tumubo ang interes at inggit. May kakaiba sa dalawang magkapatid. Hindi man mayayabang, may dating na hindi niya maintindihan. At doon nagsimula ang kanyang plano upang patunayan na siya pa rin ang reyna ng paaralan. Hindi niya alam, ang mga simpleng batang minamaliit niya ay siya palang magtuturo sa kanya ng tunay na halaga ng pagkatao. Makalipas ang ilang araw, naging tampulan ng usapan sa buong klase ang dalawang bagong estudyante. Tahimik lamang sina Alyana at Arlene, pero kapansin-pansin ang kanilang disiplina at katalinuhan. Lagi silang maaga, maayos ang sulat, at palaging may baon na pagkain na sila mismo ang nagluluto tuwing umaga. Hindi man sila bumibili sa kantin, laging busog at masigla ang dalawa. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Ira. Pakiramdam niya, unti-unting nawawala ang atensyon sa kanya. Sanay siya ang laging pinupuri. Siya ang it girl ng klase. Ngunit ngayon ay mas napapansin ng mga guro sina Alyana at Arlene. Very good, Alyana. You explained that perfectly. Papuri ng guro isang araw. Ngumiti lang si Alyana at umupo. Napangiwi naman si Ira. Ang arte. Akala mo kung sinong matalino kung umasta. Bulong niya sa katabing si Michi, isa sa mga alipores niya. Oo nga, girl. Piling honor student. Sagot naman ni Michi, sabay tawa. Kinabukasan, habang recess, nakaisip ng kalokohan si Ira. Habang naglalakad sina Alyana at Arlene papunta sa kantin, pasimple niyang inilagay ang basang tissue sa upuan ni Arlene. Pag-upo nito, agad na sumigaw si Ira. Ay, Arlene! Naihi ka pa sa upuan mo? Nagtawanan ang buong klase. Namula si Arlene sa iya, pero agad siyang pinatayo ni Alyana at pinananasan ng upuan. Wala yun. Huwag mo silang pansinin. Mahinahon nitong sabi. Hindi pa doon natapos si Ira. Sa sumunod na araw, ibinuhos niya ang tubig sa bag ni Arlene habang recess. Pagbalik ng magkapatid, basang-basa ang notebooks at gamit ni Arlene. OMG! Sorry ha! Natapon ko yata. Kunwaring sabi ni Ira habang nakangisi. Okay lang. Sagot ni Alyana ng kalmado. Kahit talatang nagpipigil ng galit. Pero sana sa susunod, mag-iingat ka. Lalong nainis si Ira. Bakit parang hindi man lang siya natitinag? Bakit parang kahit anong gawin niya, hindi nila pinapatulan? Sa isip niya,
Hindi siya pwedeng malagpasan ng mga mukhang mahirap na yun. Nang marinig ni Lolita ang tungkol sa dalawang bagong kaklase ng anak, nagtanong agad ito. Sino ba yung mga bago na yan? Mga simpleng babae lang, Mom. Mukhang wala ngang pera pero parang feel na feel nilang matalino sila. Napataas ang kilay ni Lolita. Naku, layuan mo yan, anak. Hindi tayo makikinabang sa kanila. Huwag kang makikisama sa mga walang silbi, ha? Don't worry, Mom. Ako ang bahala. Ipapakita ko sa kanila na hindi nila ako kayang tapatan. Sagot ni Ira habang nag-aayos sa harap ng salamin. Kinabukasan, ipinagpatuloy niya ang pang-aapi. Pinagkalat niya sa social media na mahilig mangutang sina Aliana at Arlene. Nilagyan pa niya ng caption. Maganda nga, pero tagpi-tagpi naman ang bag. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi gumanti ang magkapatid. Tahimik lang sila, patuloy sa pag-aaral, at sa bawat araw, mas lalo silang nagiging matatag. Hindi alam ni Ira. Habang siya ay abala sa pagpapahiya, unti-unting nagbubukas ang mga mata ng ibang kaklase sa kung sino talaga ang may magandang ugali at kung sino ang nagpapanggap lang. At doon magsisimula ang pagbabago ng ihip ng hangin. Lumipas ang 2 linggo at hindi pa rin tumitigil si Ira sa pang-aapi kina Aliana at Arlene. Tuwing papasok ang magkapatid, naririnig na agad nila ang mga pabulong na tawa ni Ira at ng barkada niya. Good morning, mga hampas lupa! Sigaw ni Ira. Sabay hagis ng papel sa mesa ni Aliana. Hindi na sumagot si Aliana. Tila nasanay na siyang huwag pansinin ang mga pang-uuyam. Ngunit sa kabila ng katahimikan nila, may mga kaklase ng unti-unting naaawa sa magkapatid. Isang araw, matapos ang klase, dumating ang isang itim na van sa harap ng paaralan. Lumabas ang isang lalaking naka-uniforme. Malinis, may guwantes, at may mahinhing boses. Ma'am Aliana, Ma'am Arlene, nandito na po ang sundo niyo. Nagulat ang ilang estudyante. Ha? Sila ba yung may sundo na driver? Akala ko mahirap lang yun. Bulong ng isa. Tumingin si Ira mula sa bintana. Nanlaki ang mga mata nito. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa sarili. Sumakay ang magkapatid sa van, habang hawak ng driver ang payong para sa kanila. Tahimik lang silang umalis, ngunit sapat na yon para kumalat ang chismis kinabukasan. Girl, alam mo ba? Mayaman daw pala sina Aliana at Arlene. May driver sila kahapon. Baka nagpapanggap lang yan, no? Baka nga sakay lang ng iba. Sagot ni Ira. Pilit itinatago ang kaba. Ngunit ilang araw pa lang, may kaklase nang nakakita ng post sa social media. Larawan ng magkapatid kasama ang kanilang mga magulang. Nakasuot ito ng elegante sa isang charity ball. At may caption pa na, The De La Vega Sisters representing their family foundation. Halos mabilaukan si Ira nang makita yun. Hindi niya alam kung maiinis o mahihiya ba siya. Ngunit sa halip na tumigil, ay mas lalo pa niyang pinairal ang inggit. Kung mayaman sila, bakit dito sila nag-aaral? Kung totoo yan, adi dapat sa private school sila. Obvious na nagpapanggap lang yan, no? Sigaw ni Ira sa barkada. Ngunit kahit anong sabihin pang-aasar niya, hindi na naniniwala ang karamihan. Unti-unti nang lumalapit sa magkapatid ang ibang kaklase. Nagtatanong, nakikipagkaibigan. Maging ang guro nila ay mas lalo pang napuri ang kagandahang loob ni Aliana at Arlene. Isang hapon, habang nasa silid-aralan, nag-announce ang principal. Magkakaroon tayo ng community outreach project. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang pamumuno, Ira, dahil mahilig ka sa leadership activities. Ngumiti si Ira. Ito na ang pagkakataon niyang muling makuha ang atensyon ng lahat. Ngunit sa likod ng ngiti, kumukulo ang loob niya. Hindi niya matanggap na lagay sa gitna ng atensyon ang mga taong dati niyang inaapi. At sa kanyang isip, babalik na rin niya ang sitwasyon. Ipapakita niyang siya pa rin ang bida. At ang 2 probinsyana ay wala pa ring lugar sa mundo niya. Hindi pa niya alam. Pero sa mismong proyekto niyang yun, tuluyan ang mabubunyag ang katotohanang matagal niyang ikinubli. Ang kanilang tunay na kahirapan. Dumating ang araw ng school outreach program. Isang proyektong ang layunin ay tumulong sa mga batang lansangan. Si Ira ang piniling leader ng event, bagay na agad niyang ipinagmayabang sa lahat. Of course, akong pinili. Sino pa ba, di ba? Leader material ako. Sabi niya sa mga kaklase, habang abala sa pag-aayos ng listahan ng mga donasyon. Ngunit halata sa lahat, na puro pagpapapogi lang ang pakay nila kay Ira. Hindi tunay ang pagtulong. Habang si Ira naman
ay abala sa pagpapakuha ng litrato para sa social media. Sina Aliana at Arlene naman ay tahimik na nag-aayos ng mga kahon ng relief goods. Ate, tingnan mo siya oh. Bulong ni Arlene. Puro pa picture, wala namang ginagawa. Ngumiti si Aliana. Hayaan mo na. Basta gawin natin ang parte natin. Kinahapunan, habang nasa gymnasium ang lahat para sa final meeting, dumating si Ira nang nakaayos ng bongga. May make-up, may dalang bagong cellphone, at may suot na blouse na halatang class A na peke. Okay everyone, please donate kahit magkano. Hindi naman kailangang malaki, basta may puso. Anya, habang nakapamewang. Ngunit habang nagsasalita siya, may kaklaseng lumapit sa guro. Ma'am, wala pa rin pong bayad si Ira para sa ambagan namin. Sabi niya po dati babayaran niya kahapon. Napalingon ng buong klase. Napahiya si Ira, pero agad niyang sinagot. Kasi naman, nakalimutan ko lang. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo, no? May narinig siyang mga pabulong na tawa. Pagkatapos ng meeting, dumating ang principal. Magandang hapon. Gusto kong pasalamatan sina Aliana at Arlene de la Vega sa malaking tulong na ipinagkaloob ng kanilang pamilya para sa proyektong ito. Ang De La Vega Foundation ay nagbigay ng 50,000 pesos para sa ating outreach program. Biglang natahimik ang lahat. Lumingon kay Aliana at Arlene ang mga estudyante. Kabilang na roon si Ira na halos hindi makapaniwala. Ang dalawang inaapi niyang akala niya ay mahirap ay sila pala ang dahilan kung bakit natuloy ang buong proyekto. Lumapit si Aliana sa harap at mahinahong nagsalita. Hindi po namin intensyong ipagmalaki ito. Gusto lang po naming makatulong sa abot ng aming makakaya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan para magbigay, mayaman man o hindi. Tumayo si Ira, nanginginig sa galit at hiya. Hindi ko alam na kayo pala yung... Hindi na niya natapos pa ang pagsasalita. Lumapit ang isa niyang kaklase at bumulong sa kanya. Akala mo kasi ikaw lang may kaya eh. Yun pala, ikaw ang pinaka nagpapanggap. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ira. Hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa katotohanang wala siyang ginawa kundi ang manira ng mga taong mas totoo kaysa sa kanya. Sa labas ng gym, nakatayo si Lolita. Bit-bit ang murang cellphone. Abot tenga ang ngiti sa simula. Ngunit nang marinig ang anunsyo tungkol sa De La Vega Foundation, bigla siyang natigilan. Hindi siya makapagsalita. Tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga taong inaapi nila noon, sila pala ang tunay na mayaman, sa puso man at maging sa buhay. Pagkatapos ng programa, kumalat agad sa buong paaralan ang nangyari. Ang dating Queen Bee na si Ira Dizon, na palaging pinupuri sa social media, ay biglang naging tampulan ng tawanan at pangungutya. Ang mga kaklase niyang dati sunod sa bawat utos niya, ngayon umiiwas at pabulong na nagtatawanan tuwing dumadaan siya. Akala mo kung sinong mayaman, yun pala, nagpapanggap lang. Bulong ng isa. Oo nga, peke pala pati attitude. Sigaw ng isa pa. Si Ira na dating palaging taas noo, ngayon ay nakayuko at halos hindi makatingin sa mga mata ng kanyang mga guro at kaklase. Masakit para sa kanya ang bawat tingin, bawat bulungan. Pero ang higit na masakit para sa kanya ay ang marinig niyang tinawag siyang plastic ng mga taong dati niyang tinatawag na kaibigan. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Lolita sa bahay. Nag-aayos ito ng mga peking branded bag sa ibabaw ng kama. Ma, ang sakit nang nangyari kanina, sabi ni Ira, habang namumugto ang mga mata. Napalingon si Lolita. Ano? Anong sakit? Hindi ka ba pinansin ng mga mayayaman? Baka naman nagkulang ka lang sa arte. Umiling si Ira. Ma, sila Aliana at Arlene. Sila pala yung anak ng may-ari ng De La Vega Foundation. Pinagtulungan nila ako. Pinahiya ako sa school. Anak ng... Napahinto si Lolita at natigilan. Ano? Foundation? Yung napanood ko sa TV? Oo ma, sila yun. Akala ko mahirap lang sila eh. Tahimik lamang si Lolita. Dahan-dahan siyang naupo sa kama. Parang biglang bumagsak sa kanya ang langit at lupa. Naalala niya ang mga pagkakataong tinuruan niya si Ira na huwag makipagkaibigan sa mahirap. Ang paulit-ulit niyang pangungumbinsi na mukhang may pera lang ang dapat lapitan. Kinabukasan, pagpasok ni Ira sa school, parang bangungot ang bumungad sa kanya.
May mga estudyanteng nilagyan ng kartulina ang pinto ng silid. Don't fake your life, be real. Hindi na niya kinaya pa. Tumakbo siya sa labas ng classroom at doon siya nag-iiyak. Mag-isa. Lumapit si Alyana sa kanya. Tahimik, ngunit may awas sa mga mata. Ira. Mahinahong tawag nito. Hindi siya sinagot ni Ira. Hindi namin kayo gustong ipahiya. Patuloy pa ni Alyana. Wala kaming balak ipakita kung anong meron kami. Pero sana matutunan mong hindi lahat ng walang mamahaling gamit ay mahirap. At hindi lahat ng may branded ay totoo. Tumulo ang luha ni Ira. Ang sama ko. Pinaniwala kong sarili kong mas maganda ako at mas mataas ako sa iba. Ngumiti si Alyana. Hindi pa huli ang lahat para magbago, Ira. Nang sumapit ang gabi, si Lolita naman ang nakapag-isip-isip. Nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay. Tahimik, walang make-up, walang kislap ng ambisyon sa mukha. Anong ginawa ko sa anak ko? Bulong niya sa hangin. Tinuruan ko siyang magmahal ng pera. Hindi ng tao. Kinabukasan, kinausap niya si Ira. Anak, patawarin mo ko. Maling-mali ako. Sa kakahabol ko sa yaman, nawala ko yung dangal natin. Niyakap siya ni Ira habang umiiyak. Magusto ko na pong magbago. Ayoko nang maging katulad ko noon. At doon nagsimula ang pagbabago ng ina. Mula sa pagkukunwari, unti-unti nilang natutunang harapin ang mundo ng katotohanan. Walang filter, walang peke, at walang hangad kundi kabutihan. Makalipas ang ilang buwan, malaki na ang ipinagbago ni Ira. Wala na ang dating sosyal na porma. Wala na ang maingay na barkadang puro yabang. At higit sa lahat, wala na ang mapanlait na ugali na dati bumabalot sa kanya. Ngayon, simple na siyang manamit. Masipag sa pag-aaral, at marunong nang ngumiti sa mga taong dati hindi man lang niya pinapansin. Tuwing umaga, siya na mismo ang nagwawalis sa classroom bago pumasok ang guro. At kapag may kaklaseng walang baon, tahimik niyang ibinibigay ang kanya. Walang post, walang papansin, at hindi na niya hinahanap ang mga likes at hearts sa social media. Sapagkat natutunan niya na hindi sukatan ng halaga ang dami ng papuri. Si Lolita, ang dating ambisyosang ina, ay nagbago rin. Huminto siya sa pagbebenta ng peking bag at nagsimula ng maliit na negosyo sa palengke. Nagtinda siya ng mga lutong ulam. At doon niya natutunan ang tunay na ibig sabihin ng marangal na kabuhayan. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagod. Pero totoo rin ang kita at dangal. Isang araw, lumapit si Lolita sa paaralan. Hindi para magreklamo o magyabang, kundi upang magpasalamat. Dinalhan niya ng merienda ang buong klase at harap-harapan niyang kinausap sina Alyana at Arlene. Mga anak, sabi niya, halatang nanginginig ang tinig. Gusto kong magpasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin marirealize ng anak ko kung gaano kami naging mali. Ngumiti naman si Alyana. Hindi pa po huli para magbago, Tita Lolita. Lahat po tayo ay may pagkakataong itama ang ating pagkakamali. Sa araw na yun, nagkaroon ng recognition day sa paaralan. Laking gulat ng lahat ng tawagin ng guro. For showing exemplary improvement in character and academics, the most improved student is Miss Ira Dizon. Nagpalakpakan ng buong klase. Tumayo si Ira. Umiiyak habang tinatanggap ang medalya. Hindi dahil sa tropeyo, kundi dahil sa damdaming totoo na sa wakas ay may rason na siyang ipagmalaki ang sarili. Pagkatapos ng programa, lumapit siya kina Alyana at Arlene. Salamat, sabi ni Ira. Halos hindi makatingin sa iya. Ngumiti naman si Arlene. Wala yun. Kaibigan ka namin kahit noon pa. Kaibigan? Ulit ni Ira na may luha sa mga mata. Salamat. Hindi ko alam kung deserve ko yun. Ngumiti naman si Alyana. Sabay-sabi ng mga salitang hindi na malilimutan ni Ira.
Alam mo, Ira, ang tunay na mayaman, hindi yung maraming pera o magarang gamit. Ang tunay na mayaman ay yung marunong magpatawad, marunong magmahal, at marunong magpakumbaba. Mula noon, naging magkaibigan silang tatlo. Totoo, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagtanggap at respeto. Si Lolita at Ira ay natutong mamuhay ng simple, marangal at puno ng pasasalamat. At tuwing may batang dumadaan sa harap ng kanilang bahay na tila minamaliit ng iba, lagi nilang pinapaalalahanan ito. Anak, tandaan mo, hindi mo kailangang magpanggap para mapansin. Sapagkat sa mundong ito, ang pinakamagandang pagkatao ay yung totoo. Lumipas ang 2 taon. Tahimik na umuusad ang buhay sa bayan ng San Rafael. Isang lugar na minsan ay naging saksi sa ingay, yabang at pagbagsak ng mag-inang sina Ira at Lolita Dizon. Ngayon, ibang-iba na sila. Si Ira na minsang kilala bilang reyna ng pagpapanggap ay isa ng honor student sa parehong public school. Hindi na siya sikat dahil sa damit o cellphone, kundi dahil sa sipag, kabaitan at kababaang loob. Sa tuwing may bagong estudyante, siya ang unang lumalapit para tulungan ito na makihalubilo. At tuwing may nakikitang binubuli, hindi na siya nanonood. Kinakampihan na niya ang naaapi. Samantala, si Lolita naman ay naging kilala sa palengke bilang isang mapagkakatiwalaang tindera. Ang mga dating kasamahan niya sa tsismisan at magpapasikat ay ngayon bumibili sa kanya ng ulam at madalas sinasabihan siya ng, "Lolita, iba ka na ngayon ah. Parang mas payapa ka." Ngumingiti lang siya at sinasabing, "Dati kasi puro luho ang hinahabol ko eh. Pero ngayon ang hinahabol ko na lang ay kapayapaan." Isang Sabado ng umaga, inibitahan ng De La Vega Foundation ang mag-ina sa isang programa. Pagdating nila roon, sinalubong sila nila Aliana at Arlene na ngayon ay nagsasanay bilang mga social workers. "Ang tagal nating hindi nagkita," sabi ni Aliana habang niyayakap si Ira. Tumawa naman si Arlene. "Naalala mo pa ba nung nag-away tayo sa flag ceremony?" Napangiti naman si Ira. "Oo, yun yung araw na binago ang buhay ko eh." Sa programa, tinawag si Ira upang magsalita sa harap ng mga kabataan. Kaba at emosyon ang nararamdaman niya, pero nagsimula siyang magsalita. "Dati po, akala ko pera at ganda lang ang sukatan ng halaga ng tao. Pero natutunan ko na ang tunay na ganda ay ang galing sa kabutihan ng loob. Hindi mo kailangang apihin ng iba para umangat ka. Kasi sa dulo, kung anong ugali mo, yun ang tunay na magpapayaman o magpapahamak sa'yo." Matapos ang kanyang talumpati, nagpalakpakan ng lahat. Si Lolita, sa gilid ng entablado ay umiiyak. Hindi dahil sa iya, kundi dahil sa tunay na pagmamataas bilang ina. Sa wakas, nakita niya ang anak niyang lumago sa tamang direksyon. Habang sila'y naglalakad pa uwi ng magkahawak kamay, tahimik silang nagkasundo sa isang bagay. Hindi na nila kailanman babalikan ang buhay na puno ng pagpapanggap at kasinungalingan. Dahil natutunan nila na sa dulo ng lahat, ang pinakamatayog na tagumpay ay ang maging totoo. Ang yaman ay maaaring mawala, pero ang kabutihan ng puso at kababaang loob ay yun ang hindi kailanman maluluma. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagbabago ng pagkatao. Ang pagpapanggap ay magdadala lamang ng hiya, ngunit ang kababaang loob ay magbubukas ng paggalang at pagkakaibigan. Lagi mong tatandaan na hindi mo kailangang maging perpekto para tanggapin ng iba, dahil ang kailangan mo lang ay ang maging totoo.